kayong pinauwi sa klase dahil magkakaroon daw ng meeting ang lahat ng mga teacher sa eskwelahan. Masaya kayong mga magkakaklase dahil magkakaroon kayo ng extra time pa para magliwaliw bago umuwi. Iniligpit mo na ang mga gamit mo sa bag nang bigla kang lapitan ng dalawang mong kaklase. Sama ka sa amin, sabi nila. Saan tayo pupunta? Sagot mo naman. Nagtinginan yung dalawang kaklase mo at nagtawanan. Mag-trip tayo, punta tayo doon sa tunnel. Tunnel? Tanong mo naman na nag-aalangan. Oo, yung sinasabi nila na haunted daw, sabi ng isa. Hindi ba delikado doon? Sabi mo. Hindi naman, may mga dumadaan naman doon. Hindi naman yun isinara sa publiko. Kaso, bihira nga lang dumadaan kasi natatakot sila. Saka maaga pa naman, wala namang magpapakita doon. Daan lang tayo. Nakatingin ka lang sa kanila. Sige na, mag-trip lang tayo. Dadaan lang naman tayo eh. Ang lagusan naman doon ay pupuntang palengke, kaya maingay paglabas natin sa tunnel. Kaso, kahit umaga o may araw, madilim pa rin doon. Walang ilaw sa tunnel, kaya nga bihira may dumaan doon, sabi mo. Binuksan ng isa sa mga klase mo ang kanyang bag. Ito may flashlight akong dala. Napuntong hininga ka na lang pero nag-aalangan ka pa rin sumama. Halika na, tumayo ka na dyan. Hinila ka ng kaklase mo. Yung isa naman kinuha na ang bag mo para di ka na makatanggi pa. Sumabay na kayo sa mga naglalabasa mga estudyante. Siksikan sa gate pero pagdating nyo sa labasan ay hiwa-hiwalay na ang mga schoolmate mo. Habang naglalakad kayo, nasabi mo sa isa mong kaklase na huwag na lang kaya tayo tumuloy. Alam ng buong bayan na ang tunnel na yun ay pugad ng mga kaluluwang di matahimik. Mga multo na ayaw pang umalis dito at humihingi pa rin ng katarungan sa mga nangyari sa kanila. Kilala ang tunnel na yun na naging bomb shelter ng panahon ng World War II. Maraming mga nagpaparamdam na mga nasawi doon, kaya ilag ang mga karamihan na dumaan sa tunnel. Mga matatapang lang ang nakakaisip mag-shortcut doon o yung talagang hindi pinagpapakitaan. Uwi na ako, sabi mo. Teka, sandali lang naman tayo doon eh. Na-curious lang kami. Di pa kasi kami nakakadaan doon. Wala ka nang magawa, sumama ka na lang sa kanila. Baka wala rin namang magpakita. Sige, sama na nga ako, sabi mo. Natanaw nyo na ang tunnel. Nasa gilid lang siya ng kalsada. Ngunit walang dumadaan dito. Medyo masukal ang paligid nito at may mga lumot na nakapalibot dito. Pagharap nyo pa lang sa tunnel ay may kakaiba na kayong naramdaman. Napahinto kayong tatlo. Ang baho, sabi mo. Tutuloy pa ba tayo? Baka makaapak tayo ng dumi ng hayop dyan o tao. Yak, di naman siguro. May flashlight ako, sabi ng isa. Habang kinukuha mo ang flashlight sa bag. Humakbang na kayo papasok. Ramdam nyo agad ang lamig na bumalot sa paligid nyo. Ilang hakbang lang ay kadiliman na ng tunnel ang sasalubong sa inyo. Lumingon ka pa sa likod. Wala nang atrasan to, sabi mo. Dumiretso na kayo sa loob habang papalayo na ang liwanag na galing sa labas. Kapit-kapit kayo magkakaklase habang naglalakad nang may narinig kayo na tunog pasalubong sa inyo. Mga nagmamarchang sundalo. Napahinto kayo. Sasalubungin ba natin o hihinto tayo? Sabi ng isa. Hindi ko alam, sabi naman ng isa pa. Malapit na sila, sabi mo. Di sila humihinto. Patuloy ang marcha nila. Papunta sila sa atin. Umalik na lang tayo, sabi mo. Tumingin ka sa likuran mo. Malayo na rin ang nilakad nyo. Parang nasa kalagitnaan na kayo ng tunnel. Masyado nang madilim. Halika na, balik na tayo, sabi ng isa. Nang biglang may nagputukan.
Waring may mga naglalaban sa loob. Hindi kayo makatakbo dahil naupa-upo na ang isa sa mga kasama mo. Gumilid tayo, dito tayo sa tabi. Hintayin natin silang matapos. Takot na takot kayong tatlo sa loob ng tunnel. Ipinaramdam sa inyo kung ano ang nangyari sa tunnel noong panahon ng Hapon. Nakapikit at nakatakip ng tenga ang mga kaklase mo habang kayo ay nakaupo sa gilid. Ikaw na nasa gitna nila ay hindi pumikit. Tinitignan mo kung ano pa ang susunod na mangyayari. Puro tunog lang naman ang nakaraan ang ipinaramdam sa inyo. Tama na, sumigaw ang isa sa mga kaklase mo. Nanginginig naman ang nahinawakan ka ng isa. Sabi ko sa inyo hindi magandang ideya ang pumunta dito, sabi mo. Biglang tumahimik na ang paligid. Tumayo na kayo at nakiramdam. Wala na sila, sabi mo. Dalian na natin, umalis na tayo dito. Pagtayo pa lang ng dalawa mong kasama, ay may malamig na nakamay ang humawak sa binti nyo. Mga sundalong duguan, nanghihingi ng tulong. Wala kayong ibang nagawa kundi sumigaw ng malakas at kumaripas ng takbo.